Inabutan ng rumaragasang tubig ang dalawang lalaking yan habang nagpipiknik sa ilog sa Solsona, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, tumaas ang tubig dahil biglang umulan ng malakas. Kinailangang gumamit ng lubid ng mga otoridad para mahila ang dalawa. Maayos na ang lagay nila. Tumatawid ang lalaking yan sa pedestrian lane sa Lipa City nang mabundol ng motorsiklo. Tumilapon ang lalaki at rider. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay. Tinutugis ang tumakas na rider. Ilang beses daw sumakay sa bangka at barko sina Sheila Guo, dismissed Mayor Alice Guo at Wesley Guo para makapuslit ng Pilipinas. Sabi pa ni Sheila, hindi umano sila magkapatid ng dating alkalde. May report si Salima Refran. Maybe Bataan? Mula sa kanilang farm sa Tarlac, sumakay raw ng iba't ibang bangka sina Alice, Sheila at Wesley Guo para makaalis ng bansa. Diretso kay Malaysia? From Hindi po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Oh. Fishing ship ata. Yung lake na panghuli na fish. The last report to a sighting of Mayor Guo was last July 14 in a private resort. When we did finally get into the resort, we received information that we were 1.5 hours too late because apparently the group left by a speedboat in 2 speedboats. Pagbaba sa isang pandalan, sumakay pa ang grupo ni Guo sa isang bangka bago tuluyang nakarating ng Sabah, Malaysia noong July 18. Sa Malaysia na raw niya nakilala si Cassandra Leong, ang kinatawan ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal Siguro ang girlfriend. Mula Malaysia, lumipad ang grupo papuntang Singapore. July 21, nakita pa si Alice Guo na may bit-bit na pink bag habang nasa airport ng Malaysia papuntang Singapore. Mula Singapore, nagdesisyon ang grupo na pumunta ng Batam, Indonesia, lula ng ferry. Kasi ang sabi ni Wesley, boring daw siya. Bored. Boring. Gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam, Tapos, okay. yun, sunod kami. Ayon kay Ontiveros, isang Singaporean national na may initial na ZJ ang nagbook ng hotel ni Guo sa Batam, Indonesia. Ang ZJ raw ay si Zhang Ji, na dating presidente ng Lucky South 99. Pabalik na sana sina Sheila at Cassandra Ong ng Singapore nang maaresto ng immigration officials. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami lang sa Indonesia pa po siya. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang dating mayor. Sabi naman ni Pangulong Marcos, nagkakalinaw na kung sino-sino ang mga masisibak na kawani ng Bureau of Immigration. DOJ, I was just with the Secretary earlier today. It's almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. There are no sacred cows. Umamin din si Sheila sa pagdinig na hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Hindi rin daw niya tunay na kapatid si Alice Guo. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi mo Tatay. si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko daw siya na business niya. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatanggalin na ng mga pulis ang barikada nila sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, alinsunod sa temporary protection order na inilabas ng Davao Regional Trial Court.
Ikinatuwa yan ng mga miyembro ng KOJC. Pero nilinaw ng PNP na mananatili pa rin ang mga pulis sa lugar at patuloy na hahanapin si Pastor Apollo Kibuloy. May report si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa kuha ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, dinig ang tila pagdedrill sa Jose Maria College Building sa loob ng compound sa Davao City. Diyan nakatutok ang pulisya para matunton si KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Nauna na nilang sinabi, may na-detect ang kanilang ground-penetrating radar na mga tibok ng puso mula sa underground bunker sa loob umano ng compound. Sinubukang kumpirmahin ng GMA Integrated News kung naghuhukay nga sa loob ng gusali, pero tumanggi silang magbigay ng detalye. Dumulog naman sa Davao Regional Trial Court ang KOJC para humiling ng temporary restraining order at injunction laban sa ginagawa ng PNP. Pero nagkataon ngayong araw din, inilabas ng korte ang temporary protection order pabor sa grupo na hiniling noon pang July 1. Kasunod nito, inutusan ng korte ang pulisya na tumigil sa anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Pinatatanggal na rin ang lahat ng barikada. Ikinatuwa yan ng mga miyembro ng KOJC. Sabi ng korte, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights. Hindi ko alam kung ano yung sinaselebrate nila, but one thing is certain na hindi pinipigilan ang mismong pag-serve ng warrant. Napakaklaro po nun. Wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. Nilinaw ng PNP na ang mga barikada lang ang tatanggalin nila. Pero mananatili pa rin ang mga pulis sa compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at mga kapwa-akusado. Suportado ni Pangulong Marcos ang operasyon ng PNP. Wala rin daw siyang nakikitang overkill o paggamit ng sobrang puwersa sa pagtugis kay Kibuloy. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Panawagan niya sa pastor, huwag nang isangkalan ang mga taga-suporta. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang pulis matapos manakit ng 9 na individual sa Cebu City. Kuha yan noong Sabado, bisperas ng Pasigarbo sa Sugbo, 2024. Kita ang pulis na namamalo ng stick. Sa isa pang video, makikita ang komosyon kung saan hinuli na ang pulis. 4 sa 9 umanong sinaktan niya ay menor de edad. Sa investigasyon, naka-assign ang nanakit na pulis sa mga kalahok mula sa bayan ng Compostela. Nagpatulong daw ang kanilang choreographer sa pulis para matipon sa gym ang kanilang grupo. Pero na-late raw ang siyam kaya sila pinalo. Tumangging magbigay ng pahayag ang pulis na nahaharap sa kaukulang kaso. Nakainita ni Vice President Sara Duterte ang mga kongresista sa deliberasyon ng mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Tumanggi si Duterte na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds sa budget noong 2022. Inihambing tuloy siya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang pusit na kapag nasusukol na ay naglalabas ng maitim na tinta. Binanggit naman ng bise ang child abuse conviction ni Castro. Depensa naman ni Representative Gloria Macapagal Arroyo na isang kilalang kaalyado ng bise. Mas mainam kung sa ibang pagdinig talakayin ang issue ng confidential funds. Paliwanag ni Representative Stella Kimbo na presiding chairperson. Mahalagang matalakay ang confidential funds noong 2022 dahil may epekto ito sa magiging desisyon nila sa budget ng OVP sa susunod na taon. Hiniling ni Duterte na palitan si Kimbo bilang presiding chairperson, bagay na inalmahan ng kongresista. Please act in a respectful manner.
Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagfa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire Chair. the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Kinwestiyon din sa Kamara ang hinihiling na budget para sa inakdang libro ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung sino ang editor ng libro ni Duterte na Isang Kaibigan. May mga napansin daw kasi si Manuel na mga pagkakamali sa libro. Pero sagot ng bise, si Raul Manuel ang editor ng libro. Dahil walang makuhang matinong sagot mula sa bise, ipinagpaliban na lang sa September 10 ang budget hearing para sa OVP. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.